Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa performance-based bonus or PBB 2024. Ayan, na maaari pong matanggap ng mga magiging qualified agencies and qualified individuals. Ayan, ito po ay panayam po mga kamaestro kay Assistant Secretary Gerald R. Handa ng Department of Budget and Management. Ayan, hosted by Sir Alan Alanige ng Radyo Pilipinas. Ayan, so credits po sa Radyo Pilipinas. Ayan, Radyo Pilipinas official Facebook page. Sa kanila po natin kinuha itong video na ipapanoorin po natin ngayon para mas malinawan po tayo tungkol nga po dito sa releasing po ng performance-based bonus. Ayan, kung sino ba yung pwede makatanggap. At higit sa lahat, yung target date ng releasing po, nabanggit din po dito ni Sir ni ASEC Gerald Handa. Although ito po ay hindi pa naman, of course, hindi pa naman siya 100%. Ito po ay target month pa lang naman mga kamaestro. Ano ibig sabihin? Pwedeng mas mapaaga or pwedeng baka ma-delay ng konti. So ito po ay target release date pa lang naman or release month pa lang naman mga kamaestro. So yan po yung alamin natin dito sa magiging panayam po kay Assistant Secretary Gerald R. Handa. So sabay-sabay po nating panoorin mga kamaestro. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa DBM, Department of Budget and Management. Ang ating makakausap, ang Functional Group Head ng Organization and Systems Improvement Group, Assistant Secretary Gerald Handa. ASEC Gerald, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Alan, at sa inyo pong mga tagapakinig. Yes, sir. Nako, eto po yung mga government employees last week natanggap na yung balita na po pwede nang ipagkaloob itong tinatawag na performance-based bonus para sa taong 2024. Ayan, okay. Siyempre yung mga government employees, alam nila, pero yung mga nasa private sector ay maaaring hindi nila lubusang nauunawaan. ASEC Gerald, sir, pag sinabi hong performance-based bonus, ano po ba ito? At kumbaga, anong pinakalayunin nito, ASEC Gerald, sir? Magandang umaga po muli, Sir Alan. So, ito pong performance-based bonus o PBB po ay tinatawag natin isang top-up incentive na ipinagkakaloob po sa mga kwalipikadong kawani ng ating pamahalaan, national government po at pati ang ating mga local government units po mula pa noong 2013 batay sa pagkamit ng kanilang mga iba't ibang targets o deliverables. So dapat po yung isang ahensya ay magkamit ng kanyang mga targets and deliverables batay po sa criteria na nakapaloob doon sa ating Memorandum Circular number 2026-1 at kapag po nakakuha sila ng at least 70 points po ay magiging eligible na po ang iyong ahensya para po sa 2024 PBB. So meron po para po sa ating mga national government agencies, Opo. may nakapaloob po tayong pondo sa ating pong 2026 General Appropriations Act para po dito at inaasahan po na ito ay maproseso ngayong taon po. Ayun. Okay. ASEC Gerald, nabanggit mo, of course, kinakailangang ma-meet nitong mga government agencies na ito ang ilang mga pamantayan. Ano po itong mga pangunahing pamantayan na ito para mag-qualify sa pagtanggap ng PBB? At this is for the year 2024, ASEC, please. Tama po kayo, Sir Alan. So nakapaloob po sa EO61 Technical Working Group Memorandum Circular number 2026-1 na ang isang ahensya o isang national government agency po ay dapat magkamit ng 70 points para maging eligible sa 2024 PBB mula po sa apat na criteria o kondisyon. Ito po yung una, performance results, pangalawa po, process results, pangatlo, financial results, at saka ikaapat po yung citizen or client satisfaction results. Yung pong performance results ay yung pag-attain po ng mga applicable performance targets na nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act
at ito po ay batay doon sa mga key outcome and output indicators. So ito po ay may mga assessment na ginawa ang DBM at nakakapalo po ito sa agency performance review. Ang ikalawa po ay process results. Ito naman po ay ang pag-improve o pagpapadali ng pagtatransact po ng ating mga kliyente sa pamahalaan bilang resulta po ng kanilang streamlining efforts, pagpapasimple po ng proseso at pati na rin po digitalization. Yung process results naman po ay i-validate ng ating anti-red tape authority. Yung ikatlo po ay yung financial results o yung aktual na paggamit po ng budget ng isang ahensya sa pag-implement ng kanyang mga programa. So dito po ay tinitingnan yung kung paano po ni-utilize cash resources para sa mga programa at iba't ibang proyekto ng pamahalaan. At ito po ay nakareflect naman doon sa tinatawag natin sa DBM, the Disbursement Budget Utilization Rate. So DBM po ang mag-a-assess kung kwalipikado po in terms of financial result ang isang ahensya. At ang ikaapat po ay yung pag-satisfy ng mga ahensya sa expectation ng publiko sa kalidad ng serbisyo ng kanilang ahensya. Ito naman po ay batay sa report na sinasabit po ng Hotline 888 ng ating pamahalaan at ang contact center ng bayan ng Civil Service Commission. So batay po dito, makikita natin kung satisfied ang publiko sa serbisyo na ikinaloob o na dineliver po ng ating mga ahensya. So kailangan po hindi bababa sa 70 points ang ating pong isang ahensya para maging kwalipikado po sa pag-grant ng FY 2024 PBB. So kung naging qualified na po siya sa 2024 PBB po, meron pong matrix na nakapaloob po doon sa ating memorandum circular kung gaano po kataas yung makukuhang PBB o performance-based bonus. So kung naka 100 points po siya, at least 65% po ng kanyang salary noong 2024, ang yun po yung magiging bonus niya at depende po doon sa rate. So kung mas mataas po sa 70 points, mas mataas po yung PBB incentive na makukuha niya po. Ayun, okay. And of course, gaya ng binanggit nyo, Asek Gerald, matinding pagsusuri pala at itong isasagawa dito sa mga kategoryang ito. At ang tanong, of course, ng mga kababayan natin, lalo na yung mga government agencies, sa pagkakataong ito, kailan po inaasahang may papamahagi ito para sa mga qualified government employees, itong 2024 performance-based bonus, Asek Gerald, sir? Bate po sa nasabi ko kanina, Sir Alan, ngayong taon po tinatarget natin na maproseso at maibigay po ang ating pong 2024 PBB sa mga qualified government employees. Kaya po aming nire-request sa mga ahensya na sundin po yung timeline ng pag-submit ng mga necessary supporting documents and saka po mga iba't iba pa pong reports para po sa DBM at saka po sa mga validating agency kasi po meron lamang pong 20 calendar days ang ating mga ahensya para sa pag-prepare po nitong mga documents and reports. Then after that, bibigyan po natin ng 60 days yung validating agency. So after the validating agency po ay ma-assess kung sino na po yung mga qualified at hindi, pagsasabit po sila ng report sa Executive Order 61 Technical Working Group and after po nito, mag-i-issue po ng final eligibility assessment and hopefully after that assessment ay makikita na po kung eligible o hindi ang isang ahensya. Then bibigyan pa rin po ang isang ahensya ng 20 calendar days para naman po ma-prepare yung mga listahan ng mga empleyadong qualified for 2024 PBB. So suma total, Sir Alan, inaasahan po namin ng mga Oktubre o Nobyembre ngayong taong ito ay makakabayad na po o magsisimula na po tayo magbayad sa mga qualified government employees para po sa 2024 PBB. So amin pong nire-request na mag-submit kaagad ng mga necessary reports para po maproseso kaagad ito, Sir Alan. Ayun, okay. Nako, in closing, Asek Gerald, sir, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir. Maraming pong salamat sa Sir Alan sa pag-imbita at
aasahan po ninyo na ipoproseso kaagad ng EO61TWG at ng Department of Budget and Management yung mga reports na isasabit sa amin kaagad para po ngayong taon ay makapagbigay po ang ating pamahalaan ng nararapat na PBB para po sa ating mga qualified government employees. Makakatulong po ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat po. Yes, sir. Thank you, ASEC, and good morning, sir, mga kaibigan. Ang functional group head ng Organization and Systems Improvement Group ng Department of Budget and Management, Assistant Secretary Gerald Handa. Ayan, sa inyo pong napanood mga kamestro, no, yung naging panayam kay ASEC Gerald Handa. Ayan, siya po yung Organization and Systems Improvement Group ng Department of Budget and Management. Ayan, so hopefully po ay medyo nalinawan tayo. At ang mahalaga po dyan ay nabanggit naman po ni ASEC Handa yung posibleng target month po natin, na mas mag-start po sila ng releasing para sa atin pong PBB 2024. Alright, ayan, kung may mga tanong pa kayo, pwede po kayo mag-comment po dito sa atin pong comment section about po dito sa PBB 2024. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito, mga updates pa rin about sa PBB 2024 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka, always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!